Ano kaya ang tunay na dahilan kung bakit inabandona ang lugar na ito? Itong pinto sa harap ko, explorers, hindi ko alam kung ano to. At sa pag-iikot ko ay parang may gagambala pa sa akin. Ayon sa caretaker ng bahay na ito ay dating bahay daw ito ng isang pastor. At sa lawak nito ay isa din daw itong church. Nagkakaroon daw dito ng mga sermon sa kada araw ng linggo noong ayos pa ang lugar na ito. Ilang taon din daw tumira dito ang pastor at dahil sa di malamang dahilan ay inabandona ito. Sa nagdaang mga taon ganito na ang kinahinatnan ng bahay. Makalat at ang ibang parte nito ay sira-sira na. At ang masasayang alaalang naganap dito ay naglaho na. At naiwan na lamang itong abandonado. Sa pagdating ko sa lugar kung nasaan ang abandonadong gusali ay madadaanan ko muna ang isang kolumbaryo. So, bago tayo makarating dun sa abandoned na building na yon, dadaanan natin tong kolumbaryo. Yung mga kinremate, dito hinihimlay yung mga yun. So, dadaan muna tayo kasi yung structure daw is nandun. So, dito na tayo dadaan para masilip na rin natin tong kolumbaryo. Grabe, ano lang yung nakalibing dito. Mga nakalibing dito, pinanganak pa nung 1898, tapos nilibing nung 1955, namatay nung 1955. Nakalibing sila dito. Pero kapansin-pansin dito sa kolumbaryo, konti lang yung yung nakalibing. Dito naman sa parting to, explorers, medyo recent na yung mga nakalibing. Pero dito sa kabila na to, blanco, walang nakalagay. Dito sa may kaliwa ko, dalawa lang yung nakalibing. Grabe, nakakalungkot dito yung atmosphere. Ramdam mo yung lungkot ng lugar na to. Nagpatuloy ako muli sa paglalakad at sumalubong sa akin ang isang waterfall na tuyo na. Isang indikasyon na tila matagal nang hindi aktibo ang kolumbaryo. At konti na lamang ang nililibing dito sa pagdaan ng maraming panahon. May waterfall dito dati, kaso sira na. Wala nang tubig. O baka ngayon lang walang tubig. Pero wala ka nang makikitang tubig. Tsaka yung parting doon nilulumot na. Sa taas ng waterfall makikita ang strukturang hinahanap natin. Hindi ito pansin dahil tila gubat na ang kinatitirikan nito. Sa paglapit ko sa gusali ay nakita ko agad ang kasalukuyang kondisyon nito. Ang mga bintana nito ay wala ng salamin at tila matagal na itong napabayaan. Pero sa pagdating ko sa entrance at pagpasok sa loob nito ay ganito katahimik. Okay. Ano kaya itong lugar na to? Sa una kong pagpasok sa gusali ay hindi ko pa alam ang tunay na kasaysayan nito noong ako ay dumating dito. Kaya nalilito ako kung para saan ba talaga ang lugar na ito. Dahil sa unang tingin ay hindi siya mukhang bahay lang. Ayun ang lawak na dito. Tapos mapapansin nyo dito parang sira na. Siguro wala talaga siyang bubong dati pa. Pero, yun. Yung mga halaman dito. So, tag-init ngayon, kaya siguro namatay na yung mga halaman. Ito, may podium dito. May nakasulat sa May nakasulat. Ang pagdalo sa araw ng linggo o ng Panginoon dapat lang sa Kanya ibigay. So, siya? Church siya. May podium dito. Tapos may whiteboard. Palaisipan sa akin pero isa lang ang nakikita ko. Ang malawak na parting ito ay ginamit bilang church base sa nakasulat sa whiteboard at podium na nasa lugar. Pero hindi malinaw kung ito ba talaga ang purpose ng building na ito. Dahil mapapansin din dito ay ang mga sira-sirang cabinet na tila lagayan ng mga bagay gaya ng libro o pagkain. Dito may isang kwarto. Bago pumunta dun sa sa malawak na yun, meron dito mga kwarto. So, tignan natin kung anong makikita natin dito. May mga kwarto nga, may mga gamit. May mga gamit dito. Mga natitirang gamit nandito.
Sa kwartong ito makikita ang mga gamit na nakakalat na tila matagal nang naiwan simula nung inabandona ang lugar. May mga libro-libro po. Tas halatang matagal na yung mga gamit dito na nakatambak. Sa taas naman ng mga gamit ay makikita ang espasyong ito na tila dating tulugan, na kumpleto ng cabinet at papag na sahig. Ah, papag to. Uy, parang bibigay. Papag lang siya. Hindi ko alam kung ilan yung taong natutulog dito. Pero mukhang marami-rami yung kaya nitong maukupa. Grabe, no? Stig. Tas may mga cabinet din dito sa gilid. Para sa mga damit ng mga matutulog or nakatira dito. Habang nasa kalagitnaan ako ng pag-iikot sa abandonadong bahay, ay nangyari Sana, ito. or ano na? Fuck is that shit? At nang tignan ko kung bakit sumara ang pinto, ay isa lang pala ang dahilan. Hangin. Hangin lang pala siya. Yung hangin mula rito, tinulak ng pinto kaya nagsara. Malakas yung hangin dito sa likod natin. Nagaling sa pinakataas. So yung hangin dumaan. Tapos natulak niya tong pinto. Kasi magaan lang yung pinto eh. Ayun. Pinagpatuloy ko muli ang pag-iikot at pinuntahan ang bandang likod ng unang kwartong pinasok natin kung saan makikita ang CR nito. Ah, CR. CR lang to. Tapos dito meron pang cabinet din. Wala nang laman. Siguro dati explorers may salamin dyan. Dyan nakalagay. Pagsilip ko sa CR, ito ang tumambad sa akin. Napakaganda ng disenyo nito at pangmarangya. Wala na yung yung tubo ng shower. Sira na, tas may mga leak na. Gaya ng naunang kwarto, ang kwarto sa kabila ay parehas lang ang itsura. May hagdan din na papunta sa isa pang higaan. Tulad din nun ay may kawayang sahig ito at mga kabinet. Kailangan mo lumusot pagka matutulog ka dito. Pero yun lang yung makikita dito eh. Wala nang iba. Parang lang siya, standard na kwarto. Tas ganito yung diskarte. Ano pa ditong isang kwarto? Parehas din dito, explorers. May mga gamit din. Ayun, may bike pa nga dito. Ayun, sira. Tapos may electric pan pa dito. Ito, kwarto din to. Parehas dun sa kanina, explorers. Pero ito, mas maraming space or mas maraming cabinet. Kahit sa silid na ito, bakas na bakas rin ang pagiging abandonado ng lugar. Mas nabubulok at nasisira na rito ang mga kahoy ng mga kabinet. At dito ay marami ding gamit na naiwan. At ang mga ito ay nakakalat at iniwan na lamang. Dito sa na to, bawat kwarto, yung isang kwarto dun sa unahan na una natin pinasok, at saka dito sa dulo, parehas merong sariling CR. So, ito yung CR niya nasa likod ko, itong pinto na to. Ito yung CR nila dito. Tignan mo, ang ganda, diba? May parang bathtub or pool na maliit. So, yung lalim niya, explorers, hanggang tuhod din. Hanggang tuhod ko rin, tsaka binti ko. Mukhang malinis ang CR na ito pero kapansin-pansin din ang unique nitong itsura at maganda rin ito. Ang sahig at ang pader na gawa sa tiles, ang bathtub at ang heater nito at shower ay mukhang pangmayaman. Madami pa ako nadiskubre sa pag-iikot ko sa iba't ibang parte ng mga kwarto at marami rin ako nadiskubre at nakita. Gaya na lamang ng lumang rep, mga naiwang wallet na sira-sira at marami pang ibang bagay na iniwan sa lugar na ito. Pero merong section sa bahay na curious ako. Walang iba kundi ang pintong ito. Kung talagang bahay ito noon, ang gantong pinto ay nakakapagtakang nandito. Dahil hindi siya mukhang pinto na ginagamit sa mga bahay.
Mukha siyang pintong ginagamit sa mga ospital. Hindi ko alam kung ano to. Upang malaman kung ano ang nasa loob nito ay walang ibang paraan kundi pasukin ito. At pagpasok ko sa loob nito ay ito ang tumambad sa akin. Ayan o. Diba? Ito siya. So, kantin siya dati, Explorers. Kasi meron nito. Tapos, sa kabila nito, Explorers, is ano na, kusina. Ayun o, kusina na yan o. Dito tayo sa kabila kasi dito may daanan. Kusina nga to. Tapos, dito yung lababo. Ngayon, may mga ano na, may mga dumi na tumutulo. Tapos, siguro after maluto nung ano, dito na ibibigay yung mga pagkain. Tapos may mga upuan yan dyan dati. Di ko inakalang sa bahay na ito ay makakita ako ng ganitong parte dahil mukha talagang kantin noon ang espasyong ito base sa mga makikita dito at sa pagkakaayos ng lugar. Kaya mas dumadami ang tanong. Hindi natin alam kung ano ang tunay na dahilan bakit inabandona ang bahay na ito. Hindi din natin alam kung ano ang nangyari sa loob ng mga pasilyo at kwarto nito. Maaaring totoo ngang isa ito noong tahanan ng isang pastor at ang bahay ay nagmistula na ring simbahan noong panahon na nakatira sila dito. Pero base sa mga nakita at nadiskubre natin ay tila may mas malalim pang dahilan. Pero hayaan na natin ang mga nakita natin ang magkwento sa atin.